Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Parang kakunti lang ang kasama din. Amen! Yan, dumami no? Parang sandaan na. Okay, so salamat po sa Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating exhortation. So salamat po sa ating mga memory verses na tunay po na buhay na ibinigay po ng Panginoon sa atin. At nawa po ay patuloy na buhay ito sa atin, sa tuwi-tuwi na. At yun nga, napakinggan po natin kanina yung testimony po ni Pastor Jack. So, we thank the Lord po sa naganap po kahapon na Pastor's Fellowship. First time po natin mag-host ng isang Pastor's Fellowship through Kasamil. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon at tulong po ng Iglesia. Pagtutulungan po natin para po dito sa ating fellowship na ito. So, at patuloy tayong manalangin sa Panginoon, na hindi po ito lang ang pagkakataon natin na makapag-host ng isang fellowship ng mga pastor, kundi may mga susunod pa sa biyaya po ng Panginoon. So, malaki pong encouragement sa mga manggagawa ng Panginoon ang ating pong fellowship. So, actually, informal lang po siya, pero through prayers and sharing time, nandun talaga yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga manggagawa. So, hindi lang, kumbaga, ang kamay ng Diyos nandito lang sa atin, sa Candelaria. Everywhere, kahit saan dako man ng Pilipinas at ng buong mundo. So, kamangha-mangha po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat lingkod niya. Kaya, nagpapasalamat po tayo, sa Panginoon. So, through our fellow workers, pastors, mula po sa iba't ibang churches na nakasama po natin. So, purihin po ang Panginoon. Okay, so ngayon po ay dumako po tayo sa exhortation at samahan po ninyo ako sa aklat po ng Isaiah chapter 29 as our passage. Isaiah 29 verses 13 and 14. At ang cross-reference po natin dyan is Mark chapter 7, verses 6 to 8. So actually, sa Mark po, makikita natin that this is a quotation from Isaiah 29. So ito po yung ating babasahin para po sa gabing ito. So Isaiah 29, verses 13 and 14. So tingnan po natin sa ating mga Biblia pagkatapos tayo po ay mananalangin. And the Lord said, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men. Therefore, behold, I will again do wonderful things with this people, with wonder upon wonder, and the wisdom of their wise men shall perish, and the discernment of their discerning men shall be hidden. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa gabing ito. Patnubayan po ninyo kami at patuloy po na maunawaan namin sa iyo pong biyaya ang katotohanan po na amin pong mapapakinggan ngayong gabing ito. At ang inyo pong tagapagsalita, O Diyos, ay patuloy po na gamitin niyo po lamang na instrumento ng inyo pong pagpapahayag. At patuloy, O Diyos, ang iyo pong kaluwalhatian ang maitaas sa amin pong pag-aaral na ito, Panginoon. Na tunay po na ang layunin po ng inyo pong salita ay patuloy kaming i-convict sa lahat ng amin pong mga pagkakasala, sa amin pong mga pagkukulang, sa mga kamalian po namin, especially po sa amin pong pagharap sa iyo bilang aming Panginoon o Diyos. At patuloy, O Diyos, sa gabing ito, mas magbunga po ito sa amin ng pagkatakot sa inyo pong presensya sa tuwing kami po ay mabibigyan po ng pagkakataon na sumamba po sa iyo. Kaya salamat po muli, purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so ang ating title po is Marks of a Hypocritical Worship. O ang mga marka po ng pagsambang hindi totoo o huwad na pagsamba sa Diyos. So, we are very familiar sa ganitong akto po ng pagsamba na kung saan ay ito po yung ating pinagmulan before we know Jesus Christ personally. Bago po natin makilala si Kristo ng personal, so dito po tayo galing
sa akto po ng pagsamba na kung saan ay hindi ho mula sa puso. So, we call it as religiosity. Tinatawag po natin yan yung tinatawag po na rituals o mga ritual na kung saan ay nakagawian po natin, nakasanayan po ng ating katawan na araw po ng linggo ay tayo po ay pumupunta sa simbahan without assurance kung tayo ba ay sa langit pupunta o hindi. But now, by the grace of God, we come to know Him through the gospel. That's why the Bible teaches us, itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, papaano ang tunay na pagsamba sa Panginoon. So ito po yung ating pinag-aaralan tuwing Sunday. Ano po? In Romans chapter 12. That by the mercies of God, let us present ourselves, our bodies, as a living sacrifice. So hindi na po yung pag-aalay natin sa Diyos ay kagaya po ng dati na hindi tayo sigurado na nagbabaka sakali tayo. But now, so tiyak ho tayo na may Panginoon sa buhay kung kaya't ibinabahagi natin, inaalay natin ang ating buhay sa Kanya. So even our bodies bilang isang buhay na handog sa Diyos. At hindi lang basta buhay na handog, kundi ito ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. So, holy and acceptable to God. Kaya, sabi po diyan that is our spiritual worship. So, ito yung tunay na spiritual na pagsamba. Hindi po natin matatawag na spiritual kung walang espiritu. So, kung walang Holy Spirit sa isang taong sumasamba. Amen po? Amen po ba? Amen. Yan. So, yun po yung sinasabi ko dito. Ano po? Kaya, dito po makikita natin naman yung kabaligtaran. So parang babalik po tayo sa dati. Pero, hindi na tayo babalik in reality doon. Just to, kumbaga, para ma-identify po na kung ano ba talaga yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at ito na ba yung pagsamba na ginagawa natin sa Kanya. Yamang sinasabi natin na tayo Kristiyano na, so ito na ba yung tunay nating pagsamba? Okay? O hindi na ito yung tunay nating pagsamba na ginagawa ngayon. Because we have the spiritual service. We have the spiritual act of worship na kung saan ay first and foremost, salvation. Kailangan sigurado yung kaligtasan. And after that, yung ating sanctification o yung pagpapabanal po natin na kailangan yung buhay natin is set apart para sa Panginoon na, hindi mula sa kasalanan. Ano po? Kaya ito yung makikita ho natin sa ating pong exhortation ngayong pong gabing ito. So ang ating objective is upang i-recalibrate po ang ating mga sarili sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Yan. Kasi ang tunay na pagsamba sa tunay at buhay na Diyos definitely is kinakailangan nandun po yung ating personal na relasyon sa Kanya. Ano po? Meron tayong relationship or tinatawag nating saving relationship. So, again, pag sinabi po nating worship, ano pong ibig sabihin ng salitang worship? That is expressing God's worth above all things. So, binibigyan po natin ng importansya, ng halaga, ng pagkilala, ng pagpupugay ang Diyos. Higit sa lahat ng bagay. Because He alone, okay? Siya lamang ang Diyos. Kaya nga sa mga salmo makikita po natin is He is the Creator, okay? Siya ang manlilikha, siya ang natatangi na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ang lahat ay nagkaroon, ano? So lahat ng bagay ay umiral at naging ito o naging iyan sapagkat meron pong lumikha nito. At ang lumikha nito, ang siya lamang deserve na tumanggap ng lahat ng pagsamba. Even sa paglikha po niya sa tao. So the reason behind sa paglikha po niya sa tao is in order para po ang tao po ay patuloy na sumamba sa Kanya at purihin ang Kanyang pangalan. Kaya this is expressing the worth of God above all things. Kaya pag sinabi po nating worship o pagsamba, hindi po ito lamang yung worship service. So pag sinabi nating pagsamba, hindi lang po yan every Sunday, every Sunday morning or Sunday evening. Ito ho ay lahat
Ano po, sa lahat ng panahon, sa lahat ng okasyon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon, ay maaari po tayong sumamba sa Panginoon. And we can worship God kahit saan man ho tayo napapadpad o saan man tayo pumupunta. Kahit tayo ho ay nasa biyahe, kahit tayo ho ay abala sa mga gawaing bahay, kahit tayo po ay nagmamaneho, kahit tayo po ay nagko-computer, kahit tayo po ay nagsusulat, kahit tayo ho ay nagbabasa, kahit anong ginagawa ho natin, po pwede natin maging avenue yan para sambahin ang Diyos. Mga kapatid, hindi ho limitado ang panahon o sitwasyon para ho hindi tayo sumamba sa Panginoon. And it is true that we express the value of someone when we remember Him oftentimes. Kaya ang tanong ho dito sa atin, gaano natin kadalas pinupuri ang Diyos? Gaano natin kadalas manalangin sa Diyos? O gaano tayo kadalas manalangin sa Diyos? Gaano natin kadalas minemeditate ang salita ng Diyos? Gaano natin kadalas naaalala ang Diyos? Baka mas alala pa tayo doon sa mga material na bagay kaysa sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Pag nawala yung isang importanteng bagay sa atin, hindi na tayo mapakali. Hindi na tayo magkaintindihan. Wala na tayo sa wisyo. Pagka yung halimbawa, isang importanteng bagay ang hindi natin makita. Let's say, alahas, cellphone, ano pa? Yung mga importanteng bagay sa atin, ano po, na talagang iniingatan po natin. But how about ang Panginoon? Gaano natin siya kadalas naaalala? Gaano natin kadalas binabanggit ang Diyos sa ating mga buhay? Kaya, is that so in our case for God? Because He knows what is in our hearts. Ngayong humaharap tayo sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Alam ng Diyos ang laman ng ating isipan. Alam ng Diyos ang motibo natin sa pagpunta ngayon sa ating prayer meeting. He is omniscient God. Amen? Alam ng Diyos ang lahat. Even the deepest, okay? The most secret things. Ang mga pinakalihim na bagay na walang nakakaalam maliban sa atin ay alam ng Panginoon. Kaya ito din po ang sinabi niya sa mga Israelita in Isaiah chapter 29. So ang background po ng aklat po na ito or ng chapter po na ito is the pronouncement of God's judgment sa mga Israelita dahil sa kanilang worship o yung way kung paano nila sambahin ang Diyos. And even though they come to their place of worship for God, so sa kabila ng kanilang pagpunta ho sa dako ng pagsamba para sa Diyos, isiniwalat ng Panginoon kung ano ang tunay na saloobin nila. So ito po yung makikita ho natin sa ating pong binasa. At ito po ang mga katangian na tinatawag po nating hypocritical worship o huwad na pagsamba sa Diyos. So we have three characteristics o tatlong katangian ng pagsambang huwad sa Diyos. So we have verse 13. Basahin po natin. And the Lord said, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips. So ito po yung ating unang punto. Makikita po natin, number 1, is that they serve with their lips for nothing. Sila'y sumasamba sa Diyos sa pamamagitan lang ng kanilang bibig. Pero ito'y walang halaga para sa Panginoon. Kung bibig lamang ang ating pamantayan para sa pagsamba, para sa pagpunta ho natin sa buhay na walang hanggan, edi ang ligtas lang ho yung mga madadaldal. Paano naman yung mga matatahimik? Di ba? Pero hindi po ito ang batayan para masabing kung ikaw ay sa Diyos o hindi. Sapagkat kahit paulit-ulit nilang banggitin ang pangalan ng Panginoon, kahit paulit-ulit nilang ipresenta ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang bibig para sa Panginoon, ito'y walang halaga sa Diyos. Sabi dito, these people draw near with their mouth. So bibig nila ang kanilang ginagamit sa pamamagitan ng mga samut-saring mensahe, samut-saring wika, at pagpaparangal sa pamamagitan ng kanilang labi. Kaya
Ang makikita ho natin dito mga kapatid is yung tinatawag po na lip service. So ano pong ibig sabihin ng lip service? Ang kanilang mga bibig o ang kanilang mga labi ay puno. So their lips are filled with acknowledgement, praise, and thanksgiving to God, but their hearts are rebellious towards God. Kung anong buka ng bibig, ano po sabi ng Biblia? Ito ang nilalaman ng kanyang puso. Pero sa case ho ng gumagawa ng lip service, iba ang binubuka ng bibig sa totoong nilalaman ng kanyang puso. Kaya kung matatandaan po natin in the book of James chapter 3, manggagaling ba sa isang bukal ang matamis at mapait na tubig? Maaari bang manggaling sa isang bukal ang magkaibang lasa o ang tubig na magkaiba ang lasa? Kaya hindi maaari na ang bibig ng isang nakakakilala sa Diyos ay nagagamit sa pagpupuri at nagagamit din sa panunungayaw. Di po ba? Blessing and cursing, hindi pwedeng manggaling yan sa isang bibig lamang, lalo kung ito ay Kristiyano. At hindi natin pwedeng gamitin ang bibig natin kung tayo ay Kristiyano sa pagpupuri, ngunit ang puso natin nagmamatigas sa Panginoon. Amen? Kaya kumusta ho ang puso natin? Matigas ba o malambot? Malambot ba para sa Panginoon o nagmamatigas tayo sa katotohanan ng Panginoon? Mahirap po mag-pretend. Pwede ho natin dayain ang ating katabi. Pwede ho natin dayain ng mga kapitbahay natin. Talagang napakasipag niyan. Every Wednesday, every Sunday, every day, laging nasa church. Pero, iba pala ang laman ng kanyang puso. Hindi pala bukal sa puso ang kanyang pagpunta, ang kanyang pagbabanggit sa Diyos. Kaya ito po ang sinabi ng Panginoon sa mga Pariseyo sa aklat po ng Marcos. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Mark chapter 7. Okay, Mark chapter 7 from verse 6 to 8. Tingnan po natin. Ang sabi po dyan, at sinabi ng Panginoon sa kanila, He said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, mga mapagpaimbabaw. So ano po yung salitang hypocrites? Narinig na natin yan sa Greek word, di po ba? Ang ibig sabihin is actor. Siya ho'y artista. Nagpo-portray siya ng isang personality or ng isang role na hindi siya sa totoong buhay. Halimbawa, kontrabida pero sa totoong buhay mabait. Bidang inaapi pero sa totoong buhay kontrabida. Di po ba? How about us? Sana hindi tayo ganun, mga kapatid, na kung ano nakikita sa atin sa labas, hindi pala tayo sa loob. Okay. Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written? So ito po yung kinote, yung ating pong binasa kanina. These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. So ang kausap po ng Panginoon dyan ay mga Pharisees. Yung po mga relihiyoso na talagang subsob sa mabuting gawa. At sinasabi nila talaga na sila ay sa Panginoon. So bukod sa lineage, galing sila kay Abraham. So yung kanilang observance sa Old Testament o yung Mosaic Law. So yun yung kanilang ipinagmamalaki. Pero ang sabi ng Panginoon, tamang-tama talaga ang sinabi ni Isaias. 700 to 800 years back, tamang-tama ang sinabi ni Isaiah. Di ba? Ino-honor ninyo ako sa inyong mga labi, sa inyong mga bibig, pero malayo ang inyong puso sa akin. So ito ang sitwasyon nila. Nanaway hindi po natin sitwasyon. Okay? Kaya ngayon, para sa atin,
Pag tayo ba ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, for example, sa atin bang panalangin, ito ba ay galing sa ating puso? Ito ba ay mula sa puso natin o sinasabi lang natin pero iba ang nilalaman ng ating puso? So ito yung tanong dito. Kasi lip service din 'yan sa panalangin. Na kapag nananalangin ka sa Panginoon, iba naman pala ang totoo. Iba pala ang nasa puso mo. So we deceive ourselves. Hindi natin niloloko ang Diyos. Ano po? God cannot be mocked. God cannot be, sabi nga, hindi natin madadaya ang Panginoon. Ang sarili natin ang dinadaya natin. Kaya kapag tayo ba'y nananalangin sa Diyos, yan ba'y mula sa ating mga puso? O buka lang ng bibig natin, pero iba ang nasa puso natin. It is better to speak and pray what is really inside of yours than to pretend. Because that is lip service. Hindi tayo tunay na sumasamba sa Panginoon. Amen? Matthew chapter 6, verse 2. So ito pang isang example ng tinatawag na lip service. Thus, sabi po ng Panginoon, excuse me. Okay, basahin ko po from verse 1. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. So pag tumutulong daw itong mga Pariseyo, itong mga hypocrites, talagang kumukuha sila ng atensyon. Gusto talaga nilang ipangalandakan sa publiko na sila ay matulungin, na sila ay mabuting tao. Okay? Pero ano po sabi ng Panginoon? Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So hindi yung necessary na pagka tutulong po tayo, gusto natin alam ng ibang tao. Gusto natin alam ng church. Para ma-acknowledge. So, hindi ganon. Okay? Kundi, from our hearts, mula sa puso ho natin, so much better ho na ito'y ginagawa po natin anonymously. So, kahit hindi na alam ng nakararami, alam ng Diyos. Hindi yung mismo sasabihin natin, o maging bukang bibig ng church na may ginawa tayo at talagang we are flattered and di ba? So talagang parang pumapalakpak ang tenga natin pagka naririnig natin yung pangalan natin. Di ba? Yan yung pinanggalingan po natin. Ganun sa sa dati nating pinanggalingan. So pagka nag-donate ng ganitong halaga, so talagang parang yung honor doon ibinibigay. Di ba? Tapos pagka medyo maliit yung ibinigay, parang left behind siya. So, sa gawain ng Diyos, hindi ganon. Diba? Sa paggawa natin, para sa Panginoon, kung ito ay kapakipakinabang sa iba, there's no need na ipangalandakan natin na ito ay malaman ng ibang tao. Kaya sabihin natin na, ito'y ginagawa ko para sa Panginoon. Okay? Kaya again, brothers and sisters, so the first is that they serve with their lips for nothing. So, lip service. Hindi dapat ito gawi ng isang lingkod ng Panginoon. At hindi ito tamang pagsamba sa Panginoon. Amen? Number 2, tuloy po natin. Because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me. So that is number 2, their hearts are far from God. So bukod sa bibig, ang puso. Ano ang sitwasyon ng puso? Malayo sa Diyos.
Sa Pharisees, ito po ang ginamit ng Panginoon upang isiwalat na ang kanilang puso ay hindi tapat sa Diyos. Ultimately, nandun talaga na hindi sila sa Panginoon. Pero ang implikasyon din po nung sinasabi ditong their hearts are far from God is wala sa Diyos ang kanilang pag-ibig. Wala sa Panginoon ang kanilang devotion. Wala sa Panginoon ang kanilang loyalty. Wala sa Panginoon ang kanilang puso. Kasi ang puso ho, ang sabi po dito, that is metaphorically used to denote the entirety of one's being, including the mind, emotions, and will. And in this case, their hearts are lacking in their loyalty to God. Kasi ang loyalty nila, hindi doon sa kanilang religion. But that is Judaism. Hindi sa Diyos. Kaya, ginagamit nila ang kanilang bibig para sa pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos, but they're lacking in commitment and love para sa Diyos. So ito pa yung isa. Okay? Kaya sabi po ng Matthew chapter 22, the greatest commandment, you shall love the Lord with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ano po ang greatest commandment? With all, love the Lord. Kailangan buong puso nating ibinibigay ang ating sarili sa Diyos. Buong puso ang ating pagmamahal sa Diyos. Buo ba? Kung i-evaluate natin ang ating sarili sa Panginoon, yung pagsamba natin ba, masasabi natin ito'y pagpapakita ng ating buong pag-ibig sa Kanya. Ang pag-iisip ba natin ay buo para sa pagsamba sa Panginoon sa mga oras na ito? We're easily, makatandaan po natin, we're easily distracted. Madali tayong madistract, madali ho tayong maging lutang sa mga pangyayari sa paligid natin, sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. But ang paalala po sa atin ng Bible, ang puso natin, kung ito'y nasa Panginoon, ibibigay natin ito sa Kanya ng buo. Kaya kung hindi ho buo ang puso natin sa pagsamba natin ngayong gabi, di po ba? Ito po ang sinasabi po ng Bible. Malayo sa Panginoon. Okay? The hearts or their hearts are far from me. Kaya, do you love Him with all your heart? Do you love God with all your heart? Alam po ng Diyos ang ating mga puso. Di ba? Alam po ng Panginoon ang ating mga puso. That's why we always draw ourselves near to God with a contrite heart. So, lagi tayong may puso talagang nagdadamdam. Meron tayong puso na namimighati sa ating mga kamalian sa Kanya, mga pagkukulang sa Kanya. Di ba? Kaya, hindi sana na ito ang ating puso ngayon. Tayo ay malapit sa Panginoon. At buo nating ibinibigay sa Kanya ang ating pagmamahal, ang ating kaisipan, ang ating lakas, ang ating oras. Naway ito'y nasa Panginoon. And number 3, and their fear of me is a commandment taught by men. So makikita ho natin that their fear of God is based on tradition. Not from God. So yung takot na tinatawag dito is a commandment thought. So hindi turo mula sa Diyos, kundi turo mula sa tao. Utos mula sa tao. Kaya hindi po ito yung fear na kung saan meron po ang isang mananampalataya. Kundi ito yung fear na kung saan ay dahil takot siyang pumunta sa impyerno, takot siyang
mapahamak sa kamatayang walang hanggan. Okay? So hindi ito yung sinasabi ditong fear of God, but ang sabi diyan is ang tunay na pagkatakot sa Panginoon is yung pagkatakot natin sa Panginoon when it comes sa ating pagkakasala. Okay? So, their fear of God is based on tradition. So, in other words, their learning of worshiping God is religious or religiously and by rote. So, kapag sinabi po natin by rote is mechanical, nakagawian. Nasanay tayo na ito ang ginagawa natin, kaya, kumbaga, katawan natin sanay na, sanay tayong umattend ng Wednesday, sanay tayong umattend ng Sunday. So, but hanggang dun lang. At hindi ito galing sa ating mga puso. Kaya, it is a mere tradition. O tradition po, hindi mula sa Diyos. At ito rin po, ang sinabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, kung babalikan po natin ang Marcos, ano po sabi ng Panginoon? In Mark chapter 7, balikan po natin. Ang sabi dyan in verse 7, "In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." So these are not biblical. These are outside the Bible. And you leave the commandment of God and hold to the tradition of men. So, kumbaga, parang ang nangyari is ganito eh. Sa panlabas, ito'y lumalabas na ito'y mula sa Diyos. Pero sa panloob, ito talaga hindi mula sa Diyos. Ito'y tradisyon ng tao. Kaya ano po yung ating gawi sa ating pagsamba sa Panginoon? Ito bang gawing ito is ayon sa kaligtasan o dahil sanay lang tayo pumunta ng Linggo at Miyerkules? Because we know that there's a prayer meeting, kaya tayo umattend. Pero kung ito hindi mula sa puso natin, so mapapabilang po tayo dito. We worship in vain. Kaya sabi ng Panginoon, in vain do they worship me. Ito yung para sa walang kabuluhan. Ang pagdaloy hindi nakapagliligtas. Makatandaan po natin yan. Hindi hindi porket perfect in attendance po tayo, consistent po tayo na present po sa gawain, ay ligtas na tayo. Tapos yung mga hindi nakaka-attend ng ilang linggo, ilang buwan, for some reasons, sasabihin natin, ay, hindi yan ligtas. Kasi ang tagal na nilang hindi nakaka-attend. So, nahusgahan na agad. Hindi ho sa pagdalo, hindi nakasalalay ang kaligtasan. We know that salvation is by grace, not by works. Di po ba? Kaya, ang pagkaunawa nila, ang pagkatuto nila sa pagsamba, ay ayon sa relihiyon at dahil nakagawian na. Okay? Kaya sabi niyan, it is based on tradition. In Matthew chapter 6, verses 5 to 8, ano po makikita ho natin dyan? Isa hong example ho nung tradition na dapat ay hindi na ho natin ginagawa is when it comes to our prayer. In verse 5, chapter 6, verse 5. "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who is in secret will reward you. And when you pray," verse 7, "do not heap up empty phrases, as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words." Baka meron pa sa ating kumbaga ang ating mindset or ang ating konsepto sa panalangin is mas mahaba, mas sasagutin ng Panginoon. Di ba? Baka ganun pa yung ating concept. Kailangan kong manalangin ng
Isang oras. Paulit-ulit. Okay? Pero pang gumagamit ng binabanggit ng pangalan ng Panginoon repeatedly, inuulit-ulit ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi po ganun. Kasi yan po ay tradition of men. Hindi po ito mula sa Diyos. Ano po sabi dito? Do not be like them. Huwag kayong maging katulad nila. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong mga kailangan bago pa ninyo ito ipanalangin. Bago pa ninyo ito sabihin sa Kanya. Kaya we acknowledge the power of God, the wisdom of God sa ating panalangin, even in our petitions. Amen? Ganun ba tayo sa ating panalangin, mga kapatid? Nandun na yung ating expectancy sa gagawin ng Panginoon, hindi yung sa inaasahan natin. Doon tayo dapat mas excited sa kung ano ang magiging sagot ng Panginoon. Hindi yung ano yung inaasahan nating gagawin ng Panginoon o kumbaga yung ina-anticipate natin na gusto nating mangyari sa ating prayer. Okay? Kaya, ang kanilang pagkatakot ay hindi mula sa Panginoon. So, hindi bunga ng kaligtasan. Kaya, ang pagsamba sa Panginoon ng buong puso ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So, this is our conclusion. Worshiping God with all your heart is worshiping Him in spirit and in truth. Kaya sana ang pagsamba natin hindi kagaya ng tatlong nabanggit na dahil sa tradisyon o ang puso natin ay hindi tapat sa Kanya o bibig lang natin ang batayan natin para sa ating pagsamba. Ito ho ay tanda ng huwad na pagsamba. At ang tunay na pagsamba, sinabi po ng aklat ng Juan, ano po sabi ng Panginoon? Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nagsisisamba sa Kanya ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo ba'y sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan? At huwag tayo matulad sa pagsamba na ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat may hatol ang Diyos para rito. Kagaya po ng ating binasa. Kaya muli, sambahin natin ang Panginoon, kagaya sa mga oras na ito, in spirit and in truth, that is, loving Him with all our hearts. Buong puso tayong nagmamahal sa Panginoon at hindi tayo nagtatangi ng pagkakataon para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa minsan pang pagpapaalala sa amin that this gathering is all about You. Ito po ay pagpaparangal lamang po namin sa iyo at hindi sa kung sino man sa amin. Kami po inyo lamang mga instrumento at inyo po mga iniligtas, Panginoon, mula sa kasalanan. At narito kami upang patuloy ka na bigyan ng karangalan, pagpupuri, pagpupugay, pagsamba sa iyo po lamang, Panginoon. Salamat po sa iyo pong mensaheng ito. Patuloy po naming maging application ito, hindi lamang po sa aming pagtitipon, kundi sa bawat bahagi po ng aming pagkatao, ay patuloy po na magkaroon kami ng kamalayan na ang buhay po namin ay para lamang sa iyo, Panginoon. At kami iyo, O Diyos. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.